Ang defense team na po ang nakalinyang maghain ng ebidensya sa impeachment trial. Pero si Prosecutor Nery Colmenares, plano pang ihabol ang testimonya ni Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno. Kahit sinabi ni Sereno na dahil isinara na raw ng prosecution ang presentation nito, hindi na niya kailangan pang humarap sa impeachment court. Si Sereno kasi ang itinuturing na isa sa mga alas ng prosecution laban kay Chief Justice Renato Corona. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, ipipilit pa rin itong bayan muna Representative Nery Colmenares na paharapin itong si Justice Sereno sa Senado dahil dun daw sa tugon itong si Sereno sa imbitasyon nila ay hindi naman daw nito sinabi na hindi siya or ayaw niya na tumistigo sa Senado. Ang sinabi lamang ay naunahan tila noong pagsasara ng kaso ng prosecution yung imbitasyon ng prosecution. Nanghihinayang si bayan muna Representative Nery Colmenares na isinara agad ng prosecution panel ang kaso nila laban kay Chief Justice Renato Corona kahapon. Gayong may nakabinbin pa silang imbitasyon kay Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno na tumistigo sa Senado kaugnay ng umano'y pangingialam ni Chief Justice Corona na palabasing epektibo na ang temporary restraining order kahit hindi pa natutupad ang mga kondisyon nito. Ang usapan daw nila ni Lead Prosecutor Congressman Neil Tupas Jr. ay isara ang kaso pero payagan pa rin silang iharap si Sereno pag nagkaroon ng pagkakataon. Tulad ito ng reservation na ginawa nila sa dollar bank account si Corona na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema pero hindi ito nangyari. Kahit patila bukas naman ang Senado na hintayin si Sereno. You cannot close your evidence if you still have to present witnesses. The proper thing to do is to ask for continuance. We are terminating the presentation of our evidence subject to one reservation. And that is, the reservation is with respect to the dollar accounts of the Chief Justice. Only? Yes, sir. And you are not going to ask Justice Sereno anymore? No more. Right. Siyempre, pag may napag-usapan at hindi ito nangyari, at hindi mo alam kung bakit ganun ang pinuntahan, dapat talaga ilinaw, no? Bakit ganun ang nangyari. Nag-invite ka ng March 1, tapos terminate nyo ng February, ano ba kahapon? 29. Anong klaseng invitation yun? Kanina, sumulat na si Sereno kay Colmenares sa isang fax letter na may petsang February 29. Nagpasalamat si Sereno sa imbitasyon pero sinabi nitong nabaliwala na raw ito ng pagsasara ng kaso ng prosecution. Itinuturing pa naman sana ni Colmenares na alas si Sereno laban kay Corona. Si Sereno kasi ang nagkwento sa kanyang dissenting opinion na pinalabas ni Corona na epektibo na ang Temporary Restraining Order o TRO kahit hindi pa natutupad ang mga kondisyon nito. Ang TRO nagbigay daan para makaalis sana sa bansa si dating Pangulong Gloria Arroyo. Ito rin ang sinabi ni DOJ Secretary Leila de Lima nang humarap siya sa Senado. Pero dahil hindi naman daw siya ang mismo nakakita na mga nangyari sa Korte Suprema ay tila hearsay o sabi-sabi ang turing ng Senado rito. May allegation doon sa dissent na meron siyang mga handwritten notes, virtually malayong-malayo doon sa desisyon na pinag-agrihan. Pero balak ihabol ni Colmenares ang testimonya ni Sereno sa pamamagitan ng isang mosyon sa Senado hanggang bukas. Deadline na pagsisumiti nila ng written formal offer of evidence. The window is that we can still file, before we formally rest, a motion to up to tomorrow to ask the Senate, of course, for the reservation. Hindi pa naman nag-formally rest eh. Tumanggi naman muna magkomento ang tagapagsalita ng prosekusyon na si Congressman Ramiro Quimbo. Samantala, formal na naghain si Akbayan Party List Representative Walden Bello ng complaint affidavit upang bawiin ng gobyerno ang mga real estate properties na aniya ay undervalued sa mga salin ni Chief Justice Renato Corona. Napakalaki nung agwat between what he declared and what was not declared. Tinawag namang forum shopping ng depensa ang ginawang pagsasampa ng forfeiture case ni Bello. Anila tila kinukondisyon na raw ang isip ng publiko na may ill-gotten wealth si Corona, gayong hindi pa sila nakapaghahain ng ebidensya sa korte. Ito'y nakabinbin sa impeachment court. Dahil ba hindi sila nakalusot ay pupunta sila sa ibang forum. Jessica, kaugnay doon kay Justice Sereno, no? Sabi nitong si Representative Colmenares makikipagpulong siya bukas ng umaga sa ilang mga miyembro ng prosecution panel. Jessica? Pero Joseph,
dun mismo sa report mo, no, yung tinanong ni Senator Enrile kahapon mismo, si lead prosecutor Niel Tupas, hindi nyo na aantayin kung anong sagot ni Sereno at sabi niya hindi na, di ba? Yun nga ma'am kasi parang we don't know how it's going to be possible tomorrow kasi yan nga yung pananabo na ginawa ni Senator Santiago sa kanila kahapon, di ba? Na sabi nila, you cannot close ng may reservation. So tapos parang ang final decision kahapon nila Representative Tupas ay hindi na nila, they will do away with the testimony of Justice Sereno. So we don't know kung anong gagawin. Kung bukas sa meeting nitong sila Representative Colmenares ay papayag pa rin yung panel doon sa motion niya ni Representative Colmenares na maghain sa Senado ng request na magpa-reserve na naman ng isang aspeto ng kanilang motion, Jessica. Tama ba na parang may hindi pagkakasundo ang mga tiga-prosecution? Kasi on the one hand, you have Colmenares saying na pwede pa, pero si Tupas mismo told the court yesterday na hindi na, and then you have Miro Kimbo now uncharacteristically saying no comment. First dun kay Congressman Kimbo, mukhang hindi pa niya alam kasi yung sulat nitong si Justice Sereno kasi kanina nung nandun tayo kay Representative Colmenares, no, ang sinabihan niya tungkol sa sulat ay itong sila Representative Tupas, sila Representative Andaya kasi sila yata yung parang brain center, no? Yung command center ng prosecution panel. Okay, number 2, yung sa aspeto ng kung meron bang divisive pagkakawatak-watak doon sa prosecution. No? Tinanong natin ito si Representative Colmenares, hindi ba kayo parang odd man out dyan? Kasi parang hindi napagbigyan yung kasunduan ninyo. Sabi ni Representative Nery ay pinibigyan naman niya ng benefit of the doubt itong si Representative Tupas kasi parang kahapon ma'am, nakita niyo yun, no? Medyo pressured yung prosecution dahil nga dun sa sunod-sunod na pananabon itong Senator Santiago. Sabi ni Tupas is that it's a judgment call pero kailangan pa rin humingi ni Representative Colmenares daw ng paliwanag doon kay Representative Tupas kung ba't naging ganun yung decision considering meron pa silang agreement na dapat ay 2 reservation yung ginawa nila, Jessica. Okay, but then again, parang nakikita rin kaya siguro nila na baka maging catch-22 situation na matatawag pag tumestigo si Sereno because what's preventing naman the defense panel later on from getting justices that will favor their position. Hindi kaya ganun yon, Joseph? Pwedeng ganun din mamaya maging reading, no? Kasi parang dapat talaga yung mga aksyon nila ay from a strategic point of view dapat kailangan iniisip nila yan. But at that point siguro yesterday ay ang naging desisyon itong si Representative Tupas bilang lead prosecutor is not to present Justice Sereno anymore. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.